Taurus. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Kamusta? Anong nangyayari sa ating mga Taurus? Collective energy ng mga Taurus, please. Collective energy ng mga Taurus. Collective energy ng mga Taurus. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Taurus, let's see kung ano meron. Nahihirapang hanapin ano ba yung tamang plano, desisyon. It feels, you feel like na-stuck ka sa isang situation, energy, decision, at hindi mo alam how to move forward, how to execute kung ano man yung decision na yan. Okay? Nagkaroon naman ng blessing in the past, pero meron ka uling gustong i-manifest na success, victory sa buhay mo. Hindi mo alam kung paano yung next move, next step. And I feel you're being quiet sa mga plano mo, whether it's like a love or like a career or love. Quiet ka lang. Ayaw mo na itong mabajuju. You're trying to move forward, I feel, especially sa side ng feminine, you're trying to stay grounded and use your intuition, marami kang minamanifest, but I feel parang wala sa alignment, nahirapan kang mag-manifest and to bring your prayers to the material world. Okay? May mga trust issues, I feel nagkakaroon ng mga pagtatalo. But sabi ni masculine ko ano daw yung mga nagdala ng trust issues sa relationship, that's already in the past. Tinalikuran na daw niya yon, hindi niya kinakausap, or wala naman daw yon. Okay? Di umano. Okay. So, both of you, the masculine and the feminine in this connection, try to move forward, nagkaroon ng overthinking, hindi naging madali para sa inyong dalawa ang relationship, ang connection na to. Okay? Para sa ating mga Taurus, sa mga nagmamanifest ng kabuhayan, kaperahan, kung ano man minamanifest mo, loving relationship, prosperity, kung ano man, it feels like parang nasusubukan ang iyong patience. Okay? The Temperance card, natitrigger ka, you feel so impatient, sabi mo, paano mo nga ba makukuha itong mga blessings na gusto mo? Paano mo siya i-manifest? Sino ba ang kakausapin? Anong susunod na desisyon? Paano umpisahan? But I feel may nasimulan naman and you're just waiting for okay, ano yung susunod? Okay? Ano na yung susunod na gagawin? May naumpisahan ka na? O may nakausap ka na? Ano na yung next? Okay? Pagdating sa relationship, it feels like both of you are trying to fix the connection. Both of you are waiting na maging mas maganda yung energy ng connection. But may mga little white lies na nagdadala ng hindi magandang energy sa relationship. Okay? May mga dumarating naman na blessings. So, huwag kang mag-alala, no? Delays lang naman to. I feel nakakapit ka sa iyong mga manifestations. May mga delays, but I'm not saying hindi ibibigay sa'yo. Kapit lang, continue dun sa hard work mo, kung ano man yung ginagawa mo para ma-achieve mo tong goals na to. Parating na. Okay? The reason for the reading is nagkaroon ng betrayal, dishonest energy. Nagkaroon ng conflict, away because of decisions in the past. But recent past, it feels like nagkaroon ng kasunduan sa pag-ibig, kasunduan, pag-uusap. Ayusin natin to, bati na tayo, tama na yan. Okay. And I feel both of you are manifesting maayos na pagsasama, victory, pagpaplano, adjustment, kung ano man. Okay. Pagdating sa kaperahan, negosyo, trabaho, focus ka ngayon sa 7 of Pentacles mo, kabuhayan, kaperahan, trabaho lang, okay? Bawalan tamad, bawalan matutulog sa pansitan. Sabi mo, kailangan mo ring mag-focus sa kabuhayan because meron kang mga i-build na long-term plans para sa'yo. Okay? Na gusto mo kung ano man tong trabaho or negosyo na to, eto na talaga yung, dito ka na magfo-focus at eto yung potential na
pwede mong dalhin hanggang, alam mo yun, na ito na talaga yung career, ito na talaga yung negosyo mo, na ito yung dadalhin mo hanggang retirement, yung like, that, a business or a money that would carry your name, legacy, kung ano man. Recent past, sabi mo gusto mong magpahinga. Right now, gusto mong magpahinga. Sabi mo, hi, at least medyo naaayos na, nababawasan na yung conflict, nababawasan na yung overthinking, naghihintay ka na lang ng harvest time. If this is like a business contract, naghihintay ka na lang kung approve ang loan, ang kausap, ang supplier, kung ano man. May naumpisahan na. Pagdating sa relationship, you feel like, for some of you, parang may pasuko na energy na, okay na? If you feel like nagawa mo na yung best mo, at walang pagbabago sa sitwasyon, sabi mo, let go, let God, bahala na si God dito, kung mag-survive yung relationship na to, di thank you, pag hindi, okay ka lang naman. Okay? There's a masculine in this connection na parang walang ka-effort, kaya tuloy parang natatabangan ang feminine, na sabi niya sige Lord, kung magbabago tong person na to, thank you, pero kung hindi, okay lang, kesa naman, sabi ni feminine, kesa naman sa paulit-ulit siyang magtiis or magbigay, no, sa relationship na siya lang lagi yung nag-e-effort at nagsasacrifice for this connection. You still trigger each other because sabi ni masculine, masyado daw maraming expectations or napakataas daw ng standards ng feminine sa connection na to. Parang wala na daw na-appreciate na maganda tungkol sa kanya. Okay. But sabi ni feminine, masculine, alam mo na may hindi ka magandang habits, ugali, patterns sa relationship, and you have to change. Hindi yun masyadong nakikita ni masculine, kaya tuloy may misalignment at nagtatalo kayo. Parang ang gusto ni masculine na, do aware siya na meron siya mga dapat pang ayusin sa sarili niya, but feminine, find the balance, kasi parang lately puro paninita lang yung nangyayari, na may mga effort si masculine na gusto niyang makita mo naman, or for you, nabigyan siya ng credits dun sa mga ginagawa niyang pagbabago. Find the balance. Acknowledge mo naman daw yung tamang nagawa din niya, hindi yung puro pangit. So because of that, may mga doubts here kung kaya pa bang magstay, kaya pa bang mag-reconnect, reconcile. Ang bigat din ng energy, nakakapagod, nakakadrain. Tama ba talaga ang relasyon na to, or like magiging stressful lang? Until around June, the masculine in this connection would offer his cup of love again. May mga pangako, kasunduan. But meron talagang misalignment, no? Para sa masculine, ibinibigay niya yung lahat ng kaya niya. But para sa feminine, she feels like hindi siya napapahalagahan ni masculine. Mahilig daw like magsinungaling, omission sa story, magmanipulate, manggaslight. Pero sabi ni masculine, lahat naman kay susubukan niyang gawin to make the feminine stay. Medyo bitin yung outcome. Siguro depende na rin to kung anong gagawin nyo after this reading, no? This is like naghahantay si masculine. May chika minute dito. May nakikita ako na for some of you, may yung third party is the same sex, you know. Some of you are like dealing with the same sex connection. Some of you, like halimbawa si feminine, hindi niya mabuo-buo, pero may pinaghihinalaan siyang other masculine, that her masculine is like entertaining. Same sex ang third party. Or si masculine, meron siyang iniisip na parang nililigawan ng same sex ang kanyang feminine. Same sex ang third party. Okay? For some of you. But, yeah, hopefully makagawa ng tamang desisyon, ha? May third party ako nakita, hindi para sa lahat, but for most of you, ayusin ang desisyon para magkaroon ng mas magandang outcome.
So, and that would be the Taurus reading for the month of March. See you again in a few days for your bonus reading again. Lagi kong sinasabi sa inyo, kay maganda, kay hindi maganda, yung nakikita nating potential energy. This is just like sinilip natin kung ano yung maaaring mangyari. Kung hindi nyo gusto yung nakikita nyo, God gave us the power nung free will at kaya nating ayusin, baguhin, kung ano man yung nakikita nating hindi maganda dito. Kung ano man yung mga delays and blockages, tanggalin. Kung ano yung mga hindi magandang outcome, baguhin with the use of your free will. Okie dokie, walang nakaset sa stone. Guidance ang ating Tara. Alrighty? Ingat sa scammers ha! And I'm happy na konti na lang yung mga report na may nagme-message pa sa inyo. Be very diligent, okay? So, and I will be the Taurus reading for the month of March. See you again in a few days for your bonus.